Pag-usapan naman natin mga ka-NBA ang mga kaganapan ngayon sa NBA. Si Anthony Davis mga ka-NBA dali-daling tinulungan ang kanyang security guard na nasangkot sa isang aksidente. Ayon sa TMZ ay security personnel daw po ito ni Anthony Davis mga ka-NBA. Ayon pa sa report mga ka-NBA ay mukhang hindi masaya si Davis habang kausap ang mga otoridad. Hindi rin naman daw madali para kay Davis na ang isang malapit na tao ay masangkot sa isang aksidente. Ayon pa sa TMZ mga ka-NBA ay nasa stable na kondisyon na ang security guard at agaran din itong nadala papuntang ospital. Sa kabutihang palad mga ka-NBA ay hindi naman nakasama si Davis sa aksidente. Samantalang ang motorsiklo na nasangkot sa aksidente ay dinala ng isang tow truck. Maliban pa sa motorsiklo ay wala na ibang sasakyan ang nasangkot sa aksidente. Sa ngayon mga ka-NBA ay hindi pa nakakapaglaro si Anthony Davis. Nagpapagaling pa ito sa kanyang natamong injury na calf strain injury. Para sa mga Lakers fans, bago naman marahil magsimula ang playoffs ay panigurado makakabalik na itong si Anthony Davis. Sa kabilang banda naman mga ka-NBA ay isa namang napakainit na salubong ang ibinigay ni Karl Anthony Towns para kay Joel Embiid na halos naging wrestling match na ang naging tagpo ng dalawang manlalaro. Nagsimula ang mainit na sagupaan ng dalawa nang harap-harapang dakdakan ni Karl Anthony Towns si Embiid sa panimula ng second quarter. Ay dito ay nilamon talaga ng buhay ni Karl Anthony Towns itong si Embiid. Pagdating naman sa mga huling minuto ng second quarter mga ka-NBA ay hindi naman pumayag itong si Embiid na hindi makabawi kay Towns. Dito ay pinakitaan ni Embiid si Towns na gumamit nga ito ng crossover mga ka-NBA. Napigilan naman ito ni Towns at bumangga si Embiid sa katawan nito, pero naitira pa rin ni Embiid ang bola. Nagresulta na isang end one at napalingon na lang itong si Towns. Ngunit pagdating naman ng third quarter mga ka-NBA sa huling 7 minuto, dito ay muling sinubukan ni Towns na ipahiya itong si Embiid nang magtangka nga po itong muling dakdakan si Embiid. Ngunit bago pa lang mga ka-NBA makalapit sa basket si Towns ay hinawakan na ito ni Embiid upang hindi na makagawa ng basket. Dahilan ng pagkakaupo ni Towns na inalalayan din naman ito ni Embiid upang hindi na magkaroon pa ng pinsala. Isang matinding bakbakan ang ipinakita ng dalawang kupunan, lalo na ang dalawang superstar. Sa huli ay natapos ang laro sa score na 122-113. Panalo po ang 76ers. Nagtala naman sa larong ito si Embiid ng 28 points na may 8 rebounds sa 29 minutes. Gumawa naman si Towns ng double-double na may 39 points at 14 rebounds sa 44 minutes na paglalaro. Madako naman tayo mga ka-NBA sa pagbabalik nga po nitong si Kevin Love at sa kanyang pangalawang laro kontra yan sa Miami Heat. Sa unang quarter mga ka-NBA ay binigyan ni Bam Adebayo si Kevin Love ng isang welcome dunk. Sa pagdire-diretso nga nitong si Jimmy Butler papuntang basket ay dito niya nakita ang rumaragas ang si Adebayo. At dito ay pinasa niya ang bola sa nagiinit na si Adebayo. Walang kung ano-ano ay lumipad na ito at lumitaw ng isang 100 slam dunk. Sa kasamaang palad ay saktong si Kevin Love ang nasa ilalim. Hindi na nagawa ni Kevin Love na pigilan pa si Adebayo at umiwas na lang ito. Sa pagkakadunk na yon ni Adebayo, pinalala lang nito ang ginawa ni Ja Morant nang tangkain din ni Ja Morant na dakdakan harap-harapan si Kevin Love. Si Kevin Love mga ka-NBA ay hindi naman kilala bilang isang shot blocker at rim protector. Mas kilala pa si Kevin Love bilang isang rebounder at isang sharpshooter. Nanalo naman mga ka-NBA ang Miami Heat sa Cavaliers sa score na 115-101. Mapunta naman tayo mga ka-NBA sa OKC Thunder at kay Al Horford. Kanina sa laban ng OKC Thunder at Phoenix Suns ay hindi na nga po nakapaglaro itong si Al Horford. Kung matatandaan, nagbigay na ito ng pahayag patungkol dyan na ayon nga po dito ay hindi na ito maglalaro pa sa mga natitirang laro ngayong season at tuturuan na lamang ang mga batang kakampi. Sa kabilang banda, sa laban nga po ng OKC at Suns ay inilagay nga po itong si Al Horford sa injury report bilang old or matanda na nga po mga ka-NBA. Samantalang ang ibang player ay inireport na may mga injury sa paa o binte. Hindi na nga po ito bago sa NBA dahil sa kaparehang pagkakataon ay inireport din noon ng San Antonio Spurs si Tim Duncan bilang matanda na sa injury report. Samantalang nagkasundo naman po ang dalawang kampo sa pagitan ni Al Horford at ng OKC na hindi na nga po ito maglalaro at magiging mentor na lang po ito muna sa mga batang manlalaro ng OKC at sa pagtatapos ng season na ito ay mapagbibigyan na ito na malipat sa gusto nitong lipatan na kupunan mga ka-NBA. Sa mga ka-NBA natin na hindi nakakakilala kay Al Horford,
Si Al Horford po mga ka-NBA ay napili ng Atlanta Hawks bilang number 3 pick sa 2007 NBA Draft. Naging 5 times All-Star na rin ito mga ka-NBA. Pwede rin si Al Horford mga ka-NBA sa power forward at center position. Malaking tulong si Al Horford sa kung sino mang kupunan ang may gustong kunin ng serbisyo nito. Bibihira lang din sa NBA ang handang magpaubaya para sa iba at handang tumulong para ma-develop ang mga batang players ng OKC Thunder. Kaya para kay Al Horford ay isa itong kaangahangang player. Madako naman tayo sa Los Angeles Clippers. Ito naman yung mga problema para sa Clippers mga ka-NBA. Para naman dito sa bago nilang player na si DeMarcus Cousins ay hindi pa naman ito nakakapaglaro matapos ibalita na kinuha nga po ito ng Clippers. At ayon pa sa report ay binigyan ito ng 10-day contract pero hindi pa nga ito nakakapaglaro at wala pang official na report kung si Cousins ay papipirmahin na o nakapirma na. Inaayos pa rin naman mga ka-NBA ang kanyang health and protocol. Hindi rin official pa makikita na kasama pa sa sports track ng Clippers si DeMarcus Cousins. Ibig sabihin ay hindi pa active ang kontrata na binigay kay Cousins. Hindi katulad ng ibang players na may 10-day contract pero nakapaglaro na. Katulad na lang ng kay Damian Jones ng Lakers na nakapaglaro naman, bukod pa doon ay nabigyan pa ito ng pangalawang kontrata na 10-day contract bago ma-waive ng Lakers. Sa kabilang banda naman mga ka-NBA ay inaasahan ng kupunan ng Clippers na makakapaglaro na itong si Rajon Rondo. Laban yan sa Los Angeles Lakers. Dito na magagamit talaga ng Clippers ang husay nitong si Rondo na may mataas na IQ pagdating sa basketball. Ito rin kasi yung inaantay ni Kawhi Leonard ang magkaroon ng totoong point guard. Ito naman yung isa pang problema ng Los Angeles Clippers mga ka-NBA. Ang isa na lang player na si Serge Ibaka ay hindi makakapaglaro kontra yan sa Los Angeles Lakers. Ika-10 sunod na mga ka-NBA ni Ibaka na hindi nakakapaglaro dahil sa injury. Nahuli pa naglaro ay noong March 15 pa. Ini-expect naman ng kupunan na makakapaglaro na ito laban sa Portland Trail Blazers. Ito talaga mga ka-NBA ang pinakamalaking problema ng Los Angeles Clippers ay itong si Paul George dahil sa kanyang iniindang injury sa kanyang kanang paa na dati pa talaga ito tinamaan ng mga injury sa paa na hindi nga ito nakapaglaro ng 7 games noong February. Ayon sa report ay bumalik nga raw po ang injury nito na kung mapapabayaan ay lalo lang lalala. Yan ngayon ang malaking problema ng Clippers lalo at papalapit na ang NBA playoffs. Yan lang po ang ating NBA update mga ka-NBA. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag nyo namang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakipindot ng notification bell button para lagi naman kayong updated sa mga bidyong ilalabas ko. Marami pong salamat sa pakikinig.